Welcome mga ka-For The Body sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang, i-subscribe nyo po, i-follow nyo po ang channel natin, i-like nyo po itong video na to, then click subscribe and i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa ating lahat ng mga videos. So ito na, panoorin na natin mga ka-For The Bodies. Yes, hello, good morning mga ka-For The Bodies. What a beautiful and wonderful day. Magandang araw po sa lahat ng ating mga subscriber, mga follower po. At nandito naman po tayo sa vlog po natin na napakagandang farm na kung saan po tuhog po siya ng Barangay Road. Ano ho? So yung portion po na nasa kabila is almost nasa 35% and the kabilang side is nasa 65% po. As in tuhog po siya ng Barangay Road dito mga ka-For The Bodies natin. And the best thing about this property po, ito po ay productive coconut farm property. Ano po, pag sinabing coconut farm, puno-puno po siya ng mga niyog, and aside from that, may mga fruit-bearing trees din naman po. Madami po naghahanap sa atin ng murang farm at andito na nga po, isa po sa mga murang farm na for sale po natin ngayon, mga ka-For The Bodies. Napakamura po na ito and good thing, titled property. So, andito po, makikita po ninyo, ito po mismo yung tabing kalsada po niya. Ayan, may mga tao po dyan kasi sila nagko-construct ng road. Ano po, bagong gawa po yung kalsada nito. Kaya konkretong-konkreto po. Ano, napakaganda po nitong property na to. At binabati po natin yung mga subscriber po natin at mga followers po natin na nag-aabang ng mga property na pwede po nilang maging sa kanila na. Ano, bilhin nila mga ka-For The Bodies. So, andito na po. Yan po yung road. Ifini-feature po natin ngayon yung mismong roadside po. And aside po dyan, isa sa nakita ko sa property na to, dahil nga tabing kalsada, ano po, meron na din po siyang kuryente. Ano ho, tapos may water supply po mismo within dun sa property. Okay, so ayan po. Ito po ay overlooking farm, pero dun sa portion po na taas, ito yung rolling land dyan sa baba. Ano, punong-puno po ng mga saging. Hindi po bababa sa 1,000 puno ng saging po itong nakatanim po dito. May lakatan, may saba po yan na magkakahalo po ng mga saging. So, yung may-ari po nito, libre na po ang saging sa kanya. And also, naibibenta niya po yung mga produkto po ng saging dito. Kasi madalas po ang pagbubunga niyan. Ano po mga ka-For The Bodies. Then, yung kabilang side po ay niyugan naman po yan. So, ayan po yung rolling part. Ano, tapos ito po yung view within the property mismo po. So, imagine nyo po parang Tagaytay ang ambience kasi mataas po siya. At tuwing umaga po, may fog po sa area na to mga ka-For The Bodies. So, medyo malamig po ang klima dito. Ano ho, lalo na ito ay nasa Santa Elena po mga ka-For The Bodies. Ayan. Tingnan po natin ngayon yung kabilang side. Ayan. So, ito po yung makikita nyo pong ambience dito. Medyo mataas talaga. So, yung mga naghahanap po ng property na along roadside, ito na yung chance nyo. And good thing mga ka-For The Bodies, napakamura po nito. Ano po, this is below 100 mga ka-For The Bodies. And nandiyan po, ipopost po natin mismo sa YouTube thumbnail po natin yung price ng property. So, andito po yung area po na flat po yan mga ka-For The Bodies. Diyan sa portion na yan, sa taas na portion ng property. So, ito po yung, yan nakikita nyo po nakatayo po dyan na structure. Yan po yung pinaglalagyan po ng materials sa mga road construction. Pero, pag natapos na po yung kalsada, tatanggalin na po yan.
Ayan. So, lakad-lakad po tayo konti dyan. Dinab ko na lang po kasi nung pumunta po kami dyan ay medyo maingay yung nagka-problema yung audio ko. Ano po, nag-iingay. Kaya dinab na lang po natin. Ayan. Yung nakita nyo po kanina, yun po yung water supply po doon. Ano po, may balon po dyan na pinagkukunan po natin ng mismong tubig. Ano ho? So, pwede din naman po kayo magpagawa po ng water pump para mas madali na. Ayan po mismo. Ayan. Yan po, dyan po nanggagaling yung water supply po natin. So, hindi na kayo mamumroblema sa tubig po dito sa property na to. Napakaganda po nito. At sa mga nasa Manila po, pagbabiyahe po kayo ng Santa Elena, mga nasa around 6 to 7 hours po yan. Nagkataon po yung mga kalsada po kasi dito ngayon sa may parting Quezon, starting pagbilaw, at talagang medyo may mga problema, giba-giba po yung kalsada kasi under construction po ng DPWH, but yan po ay dahil po sa maintenance lang po, roadwork maintenance na ginagawa po ng pamahalaan natin. But still, pag na-open na po yung TR5, ang Santa Elena is nasa 3 hours na lang po yan. Ano ho, yung SLEX TR5 po na inaabangan ng marami. Kasi compared po sa mga farm properties po na nandun po sa near Metro Manila area, talagang napakamamahal. Ito po, sobrang mura po nito, maka-afford the bodies po natin. So, yung may-ari po, medyo kailangan na po yung pera, medyo maedada din po yung may-ari. Gusto naman po niya makatikim ng kahit papaano, meron po pera sa bulsa niya na nagagamit niya po. Kaya po, ibinebenta niya po itong property po na ito. So, yung naani po dito, ano ho, na dahil sa dami nga po ng puno, nasa 500 plus, nagsasanlibo po na kilo ang nakukuha po dito na buo ng niyog, or nasa 1 tonelada po, ano, pinaka maximum po. So maganda po ang harvest niya, but there are times syempre taghina po ang niyog, so talagang dumadating naman po yon. Ano, pero ngayon medyo mataas po ang presyo ngayon ng niyog, around nasa 12 to 13 po ngayon ang laro ng presyo po ngayon ng niyog. Ano, pag kinopra, mas mura. Ang maganda po dito, itong property po na to, dahil along the roadside, so very accessible po siya. At sa town proper po ng Santa Elena, meron na po diyang college, meron na po diyang mga churches, may school na po diyan, meron na pong hospital, mga ka-for the bodies. So, kumpleto na po, elementary school, simula elementary, high school, may kolehiyo na po, 2 na po ang college diyan. Kumpleto naman po ang government service po diyan. Ano, sa Santa Elena. Santa Elena ay napakaganda at napakalinis po. Ano, mula naman po sa dagat, pwede po kayong pumunta sa Basiad, Santa Elena, kung gusto niyo po mag-beach experience. So, ito po yung sukat ng property. So, mula dun sa beach, gaya nga nabanggit ko kanina, siguro nasa 20 minutes drive lang po. So, ito po yung tax declaration at ito po yung title ng property po natin. So, napakaganda po dahil titulado yung property. Ano, pwede ko pong isend sa inyo ng mas malinaw po yung mga copy po na yun kasi may mga blurrer po tayo for data privacy po ng may-ari po natin. Ano, tapos, ito po yung farm na napakaganda na malay mo sa iyo na ito, mga ka-for the body. So, maraming salamat po sa mga YouTube follower po natin at sa mga viewer po natin, mga ka-for the bodies. Tanging sa Diyos lang po ang lahat ng kapurihan at tanging Kanya lamang. Nagpapasalamat po ako sa mga subscriber po natin, mga ka-for the bodies. So, sa susunod po na video, sama-sama po ulit tayo. Thank you po, mga ka-for the bodies. God bless and see you po sa ating next video.